ito'y konting kaalaman lamang mga katropa para malaman natin kung paano at kung kumikita ba ang ating negosyo. Antabayanan niyo yan sa ating vlog at syempre sasabihin natin yung lima munang kaalaman para malaman natin kung kumikita ang ating maliit na sari-sari store business. Alright. Ano ba? Paano ba natin malalaman kung meron kinikita ang ating maliit na negosyo? Yan. Paano ba? Alamin natin yan. Yon, magandang gabi. Mga katropa, magandang gabi sa inyo. Yan. Binabati ko kayo na magandang gabi, magandang araw, magandang tanghali. Kung anong oras man kayo naaabot ng aking vlog na to. Yan mga katropa. Formang pang matalino. Ayan mga katropa. Formang matalino o kaya formang pang matanda. Tamat, ano? Matanda. Hindi ko na alam. Yan mga katropa. Ngayon mga katropa, syempre, mula sa araw na to, lagi tayong nagbablog ulit. Ayan. At syempre, ayos natin yan para pumogi tayo. Yan. Yun. Ano ba topic natin ngayon mga katropa? Ano ba ang topic? Ang topic natin ngayon mga katropa. Hindi ko alam kung ano yung topic natin ngayon. Ito ba ay patungkol sa sarsa ng siopaw? Sa siopaw? Sarsa ng siomay o ano pa man yan? Yan. Pero mga katropa, ang topic natin ngayon, paano mo malalaman na bumibenta o kumikita ang iyong maliit na negosyong sari-sari store? Di ba, nung nakaraang vlog ko mga katropa, sinabi ko na kung ayaw mo ng problema, kung ayaw mo ng sakit ng ulo, ayaw mo ng ingay, ayaw mo ng may stress, wag kang magtinda o wag kang magtayo na sari-sari store. Iyan. Pero hindi nangangahulugan yan. Parang sinasabi ko na wag kayong magnegosyo o kaya wag kayong magtayo ng maliit na sari-sari store na karagdagang kita para sa pamilya nyo. Ang ibig sabihin nyo niya mga katropa, kung ayaw nyo ng mga ganyang mga bagay, mahihirapan kayo magnegosyo ng ganyan mga katropa. Napakahirap. Yan mga katropa. Alright, di ba? Subaybayin nyo mga pag-uusapan natin ngayon at may buwibili mga katropa. Sandali lang, buwibili Yan. Siyempre, gabantay tayo sari-sari. Magbibili na tayo kahit mukha tayo matalino kunyari. Yan. Ano yun? San Miguelay? Yan mga katropa. Sito lemon. Or sito apple po. Sito apple. Yan. Yan mga katropa, nakabis pa tayo. Galing kasi tayo sa ating trabaho ngayon. At hindi tayo masyadong napagod kasi na-enjoy natin yung ating bagong trabaho. Dahil tayo nag-i-encode lang sa tab. Tapos, pagchismisan tayo sa mga customers. Siyempre, trabaho ng ahente, mga katropa, pagchismisan sa mga customers. Pero yung mga pinuntahan kayo sa araw na to mga katropa, yung mga ano yan, ang mga secondary accounts. Yan. Pero siyempre, babalik tayo rin sa totoong topic natin mga katropa. Yung topic natin na ano natin malalaman kung kumikita ang ating maliit na sari-sari store. Siopaw, 25 yung malaki, 10 yung maliit. Malalaman natin kung kumikita ang ating sari-sari store kasi kung may bumibili. Siyempre mga katropa, yun ang unang-unang pamantayan. Kung kumikita ba yung sari-sari store nyo. Kasi kung wala bumibili, sigurado walang kita yun. Kayo lang kumakain. Wala kwenta-kwenta mga idea ko, tropa. No? Pero yan, isa yan. Malalaman nyo kung kumikita yung sari-sari store nyo kung may bumibili. Nagaguhan no? Tatawa na ko ng sarili ko, pero totoo yun mga tropa. Pangalawang paraan o kaalaman para malaman natin kung kumikita yung sari-sari store natin. Pangalawa, kumikita ang sari-sari store natin kung tama ang presyo at alam natin ang presyo ng ating mga binamiling mga produkto at alam natin kung magkano ang pinatong natin dito para kumita tayo. Kasi kung bumili tayo ng produkto, halimbawa 10 pesos, binenta natin ng 9, lugi yun. O kaya binenta natin ng 10 din, o di, at tawag doon, tabla. O, diba? O, diba? Ngayon, siyempre, isa yun. Kailangan alam natin yung markup natin sa produkto natin at alam natin siyempre kung ano yung presyo na mamarkupan natin. Diba? Yan ang isa sa mga, pangalawa yan mga katropa. Pangatlo, impronto to mga katropa, ngayon ko iniisip ko, ang problema, wala naman akong isip. Yan, pangatlo, paano natin malalaman kung kumikita ang sari-sari store natin? Pangatlo mga katropa, matatawa kayo dito mga katropa. Ang pangatlo, kung nagbubukas tayo,
Siyempre malalaman natin kung kumikita yung sari-sari store natin. Kung nagbubukas tayo. 149. Kung hindi tayo nagbubukas, eh di siyempre walang benta. Pag walang benta, walang kita. O, basic na basic yan mga katropa, di ba? Ito naman vlog natin, basic to eh. Hindi na tayo kailangan maging scientific dito. Ayoko naman mag-explain sa inyo ng mga percent. Ayoko mag-explain sa inyo ng mga merchandising something, di ba? Kasi yun eh, hindi naman yun actually na-apply pa masyado pagdating sa small sari-sari store. Kasi pinag-uusapan natin mga katropa, small sari-sari store. Ngayon, kung gusto niyo pag-usapan natin yung mga grocery na pinupuntahan ko o supermarket, ibang topic na yun mga katropa. Yan. Pero sa ngayon, ang topic natin ay small sari-sari store. Yan. Ano pa? Tatlo na yun, ha? Ano ba yung una? Susulat natin, baka makalimutan tayo mga katropa. Yung una, ano ba yung una sinabi ko? Yung pangalawa, pangatlo pala, bukas ang tindahan. Yan. Tapos yung pangalawa, tamang kaalaman sa presyo. Sa presyo, di ba? Tapos yung unang-una nating topic mga katropa, ay unang-unang isa, yung ano ba yun? May bumibili. Basic na basic, no? Bumibili. O, di ba? Yan, pang-apat. Yan ang pang-apat na mga katropa. Ang pang-apat na pwede nating pagkuhaan na kung kaalaman kung kumikita ang ating sari-sari store. Una, may bumibili. Pangalawa, tamang kaalaman sa presyo at pagpapatong nito. Pangatlo, bukas lagi ang tindahan. Ano pa mga katropa? May bibili ulit mga katropa, sandali lang. Alright. Ano pa? Happy large. Ano pa? Bilisan mo at ako may ginagawa at ako busy. Happy large, ilan? Ay, naku. Bilisan mo, ano? Ha? Magkano happy large? Isang balot o isang piraso? Isang piras lang. Yan mga katropa. Yan kasi Ano may yan? bibili. Yan. Happy Pinabibilisan ko siya kasi kumakain tayo ng ano. Marunong pa ako sa costume ng kapal na mukha ko mga katropa. Yan. Naagaw pa ng upuan. Scooter ako. Ayun naman, ha? Nakabihis pa tayo mga tropa. Yung pinapasok at sa opisina kanina, suot pa natin. Kasi nakauwi tayo na hindi tayo pagod. Kaya tayo ay nagbablog ngayon. Yan. Diba? Malaking bagay talaga mga katropa pagka medyo yung ginagawa mo sa opisina eh hindi nakakasaganal sa iyong mga personal na pangangailangan. Ang tawag doon mga katropa, life-work balance. Yan, di ba? Isipin mo, pumasok ka, maaga. Alas 7, umalis ka na. Alas 8, sa opisina ka na. Tapos, makauwi ka, meron ka pang energy. Ibig sabihin, meron kang life-work balance. Pero pagka nagpumasok ka sa opisina ng alas 7 o alas 8, tapos pag uwi mo, pagod na pagod ka, ang gusto mo na lang ay humiga o humilata sa iyo higaan. Yan, matatawag na walang life-work balance. Alright, mga katropa. Alright. Yes. Yan. Ano ba? Bibili na naman. Alam mo, bibili mo, boss? Ano po? Pagod na yung, ano? Mantika po, boto. Mantika, mga katropa. Yan, di niya ako magulo eh. Kawawa naman tong aking ano rito. Mama bebe, kasi talagang pagod na pagod to. Ay, mas pagod sa akin to eh. Kaya lang sabi nga, panindigan niya to. Eh sabi niya, pumasok na ako sa opisina, hindi pumasok ko ngayon, oh. Panindigan niya ngayon yan. Ganun talaga buhay, di ba? Kasi pumasok na ako, I've done my part. Part na ba niya yan? Kaya lang, mas mahaba yung trabaho niya. Yun nga yung patunay na, pag meron kang maliit na sari-sari store, mga katropa, mas ano to, mas enticing sa oras, mas marami kang makakausap, mas nakakapagod, di ba mga katropa? Bunso. Bunso. Ako na. Yan na, takbo na naman siya mga katropa. Pininindigan niya talas. Mamaya, pag natulog na kami, nagihilip na yan. Ayan. Yung una mga katropa, yung may bumibili. Siyempre, malaman natin kung kumikita ang ating sari-sari store. Kung may bumibili, salamat sa kanila. At sumusuporta sa inyong tindahan. Pangalawa, tamang kaalaman sa pagpepresyo at presyo ng produktong binibili at kung paano nyo to ipinapasa. O, di ba? Pangatlo, bukas siyempre dapat lagi yung tindahan nyo kasi ang tindahang bukas may bibili. Pag ang tindahan nyo sarado, kamukha namin lagi sarado. Eh walang bibili. Paano may bibili? Di pag walang bumili, walang kita, walang benta, di ba? Ayan, pang-apat mga katropa. Pang-apat. Halimbawa, nagsimula yung sari-sari store nyo, maliit lang. Okay lang. Halimbawa, sample, yung dating ano nyo, yung soft drinks nyo, isang case lang, dalawang case lang. Wala nang masama yun. Ganun talaga. Ang pagsisimula ng negosyo, mas maganda start ka sa maliit hanggang palaki. Kasi pag minsan, pag malaki na masyado, wala ka experience sa negosyo mong ginatayo, mas malamang, ano yan, babagsak. Kasi kailangan mag-practice ka muna ng maliit, parang bata o tao,
gagapang ka muna, yan. Yan ang negosyo, gagapang-gapang ka muna, unti-unti kang tatayo, yan. O, yan. Hindi ka mukha nung mga kambing, pag pinanganak yung mga katropa, tumatayo agad yun eh. Kaya madali sila makatay. Diba yung mga kambing? Yan. Yung mga katropa. Tapos, ano ba yan? Wala na. O yan. Mukhang matalino lang, pero hindi totoo yan. Props lang Coffee yan. crumble. May salamin pa. 89. Yan. Pogi ako pag nakasalamin ako. Yan o, diba? Ano ba yung pang-apat mga katropa? Ang pang-apat, yun nga yung kanina sinasabi ko, yung pang-apat na bahagi, kailangan ay yan. Yan. Ang pang-apat ay kailangan natin malaman yung mag-start tayo ng maliit yan, di ba? Nakita natin kung medyo umuunlad na yung ating maliit na negosyo na sari-sari store. Kung dati, halimbawa, isang case lang na cook ang ano nyo, shout out cook, baka naman. Diba? Isang case lang na coke na maliit, isang case na coke na sakto, isang case na 1.5. Pero nung mga pagkatapos ng mga ilang buwan meron ka ng taglilimang case, 'di ba? Ibig sabihin, may bumibili, bukas ng tindahan mo, dumadami yung demand, dumadami din yung kailangang stocks mo para ibenta sa kanila, 'di ba? Ibig sabihin, pag ganun na nangyari, positive vibes yun mga katropa. Positive vibes. Ibig sabihin, may pagkakataon na lumaki o nadadagdagan yung kita na tindahan nyo o kumikita na yung tindahan nyo kahit paano. Yan. Yung small na yung small na additional na stock sa nyo. Plastic, malaki. Sa mga stocks nyo, ibig sabihin yan, lumalaki na yung kita nyo kahit paano. Kasama yan, magkarugtong yan mga katropa. Yan. Ano pa mga, basic lang to mga katropa, basic. Wala pa dito yung percentage, wala pa dito yung gagawin yung merchandising, wala pa yan. Okay, pang-5 mga katropa, nakaka-4 na tayo. Pang-5, paano natin malalaman lumalaki na ang kita ng sari-sari store natin? Pang-5, ano kayo maganda idea? Pang-5, naubusan na yata ako. Yan. Dati, isang... Meron na yan. Yun nga yung pang-4 kong yun nga yung pang-4 ko dumadami na binibili mo. Makapal na yung wallet mo. Pang-5, ang pang-5 mga katropa, malalaman natin kung lumalaki na o kumikita yung ating sari-sari store. Pag wala na tayong utang, hindi. Kumbaga, lahat ng utang natin ay nababayar natin on time. Ibig sabihin, lumalaki na siya, kumikita tayo, nababayar natin yung mga utang natin sa mga supplier natin. Ibig sabihin, stable yung negosyo natin. Kumikita kasi nababayaran natin yung mga utang natin o yung mga debt natin. Hindi sa Bombay, wag yan. Bawal sa Bombay mga katropa, wag sa Bombay, masyadong malaki tubo niya. Parang pagka nagtinda kayo o nangutang kayo sa Bombay, ang mangyayari niyan mga katropa. Pag Bombay ang source ng ating mga puhunan, sila na lang pinagtrabaho natin. Yayaman yung mga taga-India, mga katropa. Tayo mga Pilipino, mga natiling mahirap. Kaya kailangan wag dyan. Doon tayo sa mga Pilipino, kapwa-Pilipino natin na nagpapautang ng lending, kung sakaling gusto mo dagdagan yung puhunan mo, kaya kung kaya mo naman, kasi usually sa mga maliit na tindahan, hindi naman tayo makakapangutang sa mga bangko, di ba? Kasi dahil requirements doon. Most of the time, lending tayo. Piliin lang natin yung legitimate na lending business na magtutubo sa atin ng sapat lang. Kumbaga, yung tubo, yung utang natin with certain percentage. Hindi yung yung bang, halimbawa, nagpas ka ngayon, yung puhunan, yung natitirang utang mo, papatungan pa nila yon. Tapos pagka nagpas ka ulit, papatungan nila ulit yon. Yun tawag doon, deadly sin. Di ba? Kasi, siyempre, hindi natin maiwasan. May mga araw na walang benta. Minsan may bagyo, o kaya bumaha, o kaya talagang kailangan nating umalis kasi may emergency, o kaya kailangan talaga natin magsara at hindi magbukas kasi meron tayong mas mahalagang bagay na gagawin. Siyempre, kung sa Bombay kayo utang mga tropa, araw-araw yun. Kung papatungan yari ka doon. Ang mangyayari, imbis na, halimbawa, 20%, 20% yung patong niya. Tapos ang patong sa produkto mo, 20% din o 25%. Wag na mga katropa. Yan. Isa yan ha. Kung nakakabayad na tayo ng utang natin sa mga supplier, nang wala tayong, hindi yung utang din ang pinamabayad natin. Ang ibig ko sabihin ko, mga katropa, ganito yan. Binabayaran natin yung utang natin galing doon sa benta ng tindahan natin. Hindi yung binabayaran natin yung utang natin sa pamamagitan ng pag-utang ulit. Kumbaga, bayad sa utang, utang din. Ang mangyayari doon, distraction mga katropa. Bagsak ang negosyo pag ganun. Kaya kailangan yung ibabayad natin sa mga utang natin o debt natin sa mga supplier natin,
galing na yon sa tindahan natin. Hindi pwedeng mangungutang tayo para mabayaran natin yung utang natin. Kasi utang. Ang mangyayari ng mga katropa, utang mo. yan. Di ba? Right, mga katropa. Kasi pwede na ma-manage yung pag-utang eh. Na tumili ka lang ng mga produkto na tingin mo, pwede mo utangin, tapos may mga 2 weeks term na kaya mo namang ubusin dun sa certain amount of time, yun yung tamang pag-utang. Kasi pagbalik nung pinagkakautangan mo, mababayaran mo yung puhunan nung inutang mo, nasa yun yung tubo nun, mga katropa, di ba? Tapos ngayon, uutang ka ulit, after 2 weeks, mababayaran mo na naman yung full na pautang sa'yo, pero naiiwan sa'yo siyempre yung tubo nun. Yun ang tamang sistema sa pag-utang, kahit paano. Kaya, iwasan natin yung masyadong maraming utang na kung saan kaliwat kanan na utang, kasi ang mangyayari doon, mga katropa, isang araw magugulat na tayo, hindi na natin alam kung sino ang pinagkakautangan natin. Alright, di ba mga katropa? Yan muna mga katropa sa araw na to. Tutuloy natin to sa mga susunod nating vlogs. Ang topic natin sa araw na to, paano natin malalaman kung kumikita ang ating sari-sari store business? 5 pa lang yan mga katropa. Sa susunod na vlog ko, sana antabayanan nyo at muli nyo panoorin yung karugtong nito mga katropa. Yung 5 pa ulit na dahilan o kaalaman kung kumikita ang ating maliit na negosyo na sari-sari store. Mahalaga to mga katropa. Napakahalaga sa atin to, lalong-lalo na sa ating maliliit na negosyante na nangangarap na isang araw ay magkaroon ng magandang negosyo, magandang pagkakakitaan para pag tayo dumating na sa puntos na wala na tayong trabaho, kaya nating suportahan yung ating mga pangangailangan through dun sa ating mga naitayong negosyo. Maliit man to, ay kahit paano, pag dumating yung tinatawag na pagsubok sa buhay, hindi maapektuhan man tayo, pero kahit paano, hindi naman tayo magugutom. Kasi mas napakahirap mga katropa kung may problema ka na, nagugutom ka pa. Tama ba yun? Tama ba yun, be? Napakahirap yung may problema ka na, nagugutom ka pa. Pagka may problema ka, tapos nagugutom ka, patay na. Yan mga katropa. Okay mga katropa, muli sa mga susunod na vlog, sana panoorin nyo. At syempre, huwag nyo kalimutan na mag-like, subscribe, at i-share para lumaki yung ating community. At sana may natutunan kayo kahit kaunti sa vlog na to. Itong topic natin ngayon na paano natin malalaman kung kumikita na ang ating tinayong small sari-sari store business. Alright mga katropa. Salamat at syempre hanggang sa muli.